start. Alright. Alright! Hello, fellow mga Mga kagikadas. Hello, musta? Merry Sorry. Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Sensya na't matagal kaming walang upload dahil medyo busy. Isingis kami sa Busy. trabaho. Oo, may mga... Wala na akong trabaho. Ano Nasa bang... jobless era na naman ako. Ano ba masabi natin dyan, Eugene? I cannot say, It's been nice actually. It's been nice. Kaso Mm. nga lang, nawawalan na kasi ako ng time para sa mga pangarap ko, no? Nung first 2020 kasi, bago mag-pandemic, nag-resign ako kasi gusto ko mag-pursue ng passion. Nagka-pandemic. I think now, mas may oras na ako. Mga saka lang sa resolution or sa plans na ng 2026 ko sasabihin. Pero it's been good. Kung may mga nanonood, weird enough kung papanoorin niyo ako dito, no? Kung may mga coworkers ako nanonood, salamat. Yan lang siguro masasabi ko. Salamat sa time at saka sa effort. Sana hindi ako naging pabigat sa inyo. I think meron time na naging pabigat ako sa inyo, pero hopefully hanggang doon na lang yun. At if ever pumalpak ako sa pakaplano ko, sana makabalik na sa inyo. Ang importante na naman is hindi ka nagsusunog ng tulay. Oo, yun lang naman dyan. Goods naman sila. Goods naman sila. Okay. So, ano ba pwede pag-usapan natin? Aliban sa nag-resign ka na sa trabaho. Well, aside dun, nanalo pa ako sa bingo sa amin, sa Christmas party namin. Congrats. Sulit, 1-5. Napasayaw ka na ba sa Christmas party? Kumatala kami ng station ID ng ABS-CBN. So much beneath ko. Ito lang so far itong ang aking parang sabihin natin na hindi pa napapagawa sa akin is mapasayaw ako sa Christmas program. Kulat nga ako kasi akala ko kanya-kanyang performance. Kasi sabi ko, handa na ako mag-solo ayoko sumayaw kakanta na lang ako Yeah, pwede naman kumanta pero ayokong sumayaw dahil wala rin, hindi rin naman na talented sumayaw. Ang weird na sumayaw ng mga nerds pare, mga kapwa-geeks natin Oo, totoo. Anyway, malay mo may mga magagaling sa atin sumayaw dyan. Comment lang. Comment Shoutout siguro. Baka si Legendarius magaling sumayaw. Kaya si ABK. Sabi niya mag-start na daw yung hip-hop career daw niya So, abangan namin yung hip-hop album mo. Di na ako magiging rockista para mag-hip-hop na rin ako para sa'yo. Okay. Support natin ang local hip-hop scene. Lalo na Flip Top, no? Flip Top. Nag-enjoy ang panoorin hanggang ngayon. Going strong pa rin ang Flip Top. Nga daw Yun nga daw yung napanood ko sa shoutout bago matulog. Mention niyo naman kami. Medyo ko lang. Kilala ba tayo? Oo nga Red, baka naman Red. Ilan pa lang subscribers natin Wala pa nga nagsishare. Wakididu. Ano nga dyan? Ang laki na nga daw ng Flip Top. Yun yung pangarap ni Red sa FPW if ever. Saan lumaki siya ng gano'n. And ako, yun din yung pangarap ko sa FPW. So siya lumaki ng as in parang Araneta Coliseum type beat na siya pag dumating na ng panahon. Well, yeah. Dito darating ang panahon na yan. Lalong-lalo na we see a lot of potential for the local wrestling scene. Hopefully, yun nga. Problema lang kasi is that dito Shadow pa rin niche ang natin, ang wrestling, local wrestling scene natin. Then a lot of people are still find it they still find it na parang cringe. Technically I'm not saying na cringe pero some people find it cringe. Kasi parang kasi ganun. Pero dito
why don't those people give it a try naman, no? Kasi dito, they will feel iba rin talaga yung yung na-experience mo ng live na Yung pinapanood. iba talaga eh. Talagang, Mm-mm. may mga expectations ako na hindi ko in-expect na parang, ang pinaka-letdown sa akin is, kaming dalawa nung technically best friend, isang kaibigan din ni Quattro, mutual friend namin, si Mark, nung sinama namin sa Secret Show, nagulat siya na yung commentary pala hindi mo maririnig. Oo, hindi mo talaga maririnig yung commentary. Ganun din ako eh, parang ina-expect ko, yung commentary sa sa mga film events lang. Oo. Di, saka yung commentary would be available lang siya sa ito, pag pinapanood mo siya sa tape, kumbaga. Oo, yung mga ganun. Mm. And hindi mo siya let down, pero ang dami naman nakabawi nun. So, ako okay na. Tsaka yes, guys, kahit anong comment nyo, alam naming fake siya. Wala kaming pakialam. Wala kaming pake. Ini-enjoy lang namin eh. Hindi naman kami bobo eh. Ano ba yun? Di, actually, there's a clip na napanood ko na it's parang sinasabi na wrestling, professional wrestling is like theater. It's dito, and then there's where ang main difference lang talaga ng pro wrestling sa theater is that in pro wrestling there's no tinatawag na fourth wall, whereas sa theater meron. Mm-mm. Parang hindi ka ang sa theater kasi parang yung sinasabi na fourth wall is that yung dito, yung interaction between the actors and the audience eh. Parang dinidisregard ng actors na may audience. Mm-mm. They know that there are na may nanonood sa kanila, pero dinidisregard nila yun throughout their performance. Whereas in wrestling, important walang ganun. The wrestlers or the performers interact with the with the audience and the fans. Audience, eh. Yes, part yung kasi minsan ang saya lang din na eh. Tulad nung ginawa natin nung last show. Oo. Yes, shout out kay Quattro, kay Tiago, tsaka kay Duke Ortega. Duke Ortega. Good sport sila. Yes. Si Quattro. Mm-mm. Kalahin mo yung magiging reaction niya nung lagay ko sa whiteboard ay pinwes siya ng kalalakihan dahil kay Quattro. Pagkalalaki, actually. Pagkalalaki. Ganun siya, sa pagdating siya sa top rope, ganun siya eh. That sinimplihan nga natin eh. Dapat ginilagay na lang natin na bakla ako kay Quattro. Na bakla kay Quattro. Next time, shout out kay Quattro. Para sa'yo, Parikoy. Okay. Sige. Okay. Dami na natin na pag-usapan. Pero ano bang main topic natin? Sige, pag-usapan muna natin yung retirement ni John Cena. Okay, retirement muna ni John Cena. Ako sige sa akin sasabihin, pero naiyak ako, totoo lang, sa loob ko. Pero ang daming sinabi ng crowd na parang gumanon yung luha ako eh. medyo nasayangan ako at the same time, happy ako na hindi ginawa ni John Cena na nanalo siya. Kasi, in the first place, talagang parang di ba yung reaction natin, parang it's BS talaga eh. Pero at least hindi siya naging Hulk Hogan, alam mo yun? Yeah. Hindi niya pinut-over sarili niya. Pinut-over niya si Gunter eh. Oo. And hanggang ngayon, diba? To the point na after the show nga, merong nang babato kay Gunter. As in talagang munti ka na siyang kuyugin sa labas. Guys, wag. Alam naman natin peke na, huwag na natin totohanin. To the fans of if any of our US fans of WWE are watching, kindly please not do that. Yeah, emotions are high. Yeah, emotions are high. We get it. John Cena is one of our greatest heroes, especially our truth, no? So yeah. Kasi ako, I grew up with, I was a toddler during the Attitude Era. So,
Yeah, naabutan ko si The Rock, si Stone Cold, si Triple H. Pero, ano na ako kid of the early 2000s na ako, lumabas si John Cena And kahit heel siya nun, ang laki ng appeal niya sa mga bata Yes. Kaya, di ba nagawa yung Super Cena na gimmick? Actually, accidental lang yun eh. Accidental pa nga yun, di ba? Hindi, yung hip-hop gimmick niya, di ba, was an accident. Pero the prototype siya all throughout sana, pero hindi siya pumapatok. Pero yung nag-rap na siya, that was a big thing. Kaya, ang laki, yung mga most siguro yung mga nagbabato. Kasi, hero talaga yun si John Cena Even, dumating ako sa point na gusto ko, dinodrawing ko sa notebook ko yung chain gang na logo ni John Cena. Tapos lahat kami mga magkakasi, gumaganon kami. Word life. Yeah, yes. Vibe. Wala lang. Kaya I understand, pero John Cena wouldn't want it. Pero pili ko magkasama lang si Gunter at si John Cena pagkatapos. Pare, ano nangyari? Kukuyugin daw ako sa labas Pero thank you And yeah, ako natutuwa ako sa nangyari kay Gunter. At least, kasi ako naawa din ako kay Gunter. Parang siyang si Jey Uso para sa akin Kasi lagi siya natatalo. Yung belt niya hindi nagtatagal. With this, parang may siya may badge of like, ako yung pinakamalaking heel nyo ngayon. Na badge, yun lang masasabi ko. Yes. At least, di ba? Baka nga, ito pa baka ito pa maging storyline niyan, di ba? Si Brock would retire daw by SummerSlam next year. And si Gunther ang minamatch na sa kanya. Maganda yun. Parang, meat on meat na naman to. Big meaty man. Si Brock talagang siya So, eto magandang mangyayari. Magandang mangyayari dito. Nabalan niya na rin si AJ Styles. Why not? Parang nirehash lang nila yun Legend Killer Diba? Yes. Pero, ito lang, ang masasabi ko sa run ni John Cena as a dito. Sa the time is now retirement run ni John Cena ngayon, no? Maganda all throughout. Except nung nag-turn heel siya. Okay yun. Turn heel niya din kalagitnaan ano na nangyari. Kasi, yeah. The Rock. Dahil sa The Rock. Bigla kang nawala sa Airyman. Ang dami mong commitments. Oo nga. Dito ako naiinis Ang dami niyang commitments. Tapos puro pa siya, yung pa-ego trip pa niya Doon ako naiinis Parang, ano yung point ng ganito mo? Wala rin naman. Diba? Ano pa yung the final dude, kung gusto mo mag-retire, umalis ka na. Huwag ka na bumalik. Saka dito, ang pangit nung pag-turn face, yung turn face ulit ni John Cena dahil sa iyo Oo. Walang kwenta. Napakawalang kwenta ng pag-turn face niya na inis dito. Binalibag lang ni Cody Rhodes si John Cena sa lamesa. Tapos after a week, nag-turn face na siya. Di ba? Pero, alam mo yan, ang daming magaganda sanang, alam mo yan, ang gandang ways kung paano mag-out si John Cena from his And then malungkot pa nun, gusto pa ni Cena Actually, 200 days sana nga, di ba? Sabi niya. And I was like, damn sayang. We could have had more. At least siguro WrestleMania 42 hanggang SummerSlam, we could have had Cena. Ang sayang, darak And naawa ako kay Triple H kasi si Triple H sumalo lahat nung sama ng loob ng fans. Totoo. Naawa ako kasi I wanna give
Triple H is some slack, hindi flowers kasi medyo alam ko pumapalpak na rin siya eh. Hindi, you cannot please naman talaga everyone. Ay ako rin naman, dito, aminado rin naman ako doon. You cannot please everyone naman talaga. For me lang talaga is just you need to make a coherent story out of it. Kasi out of nowhere kasi yung out of left turn yung face turn ni John Cena. Although, na-enjoy ko siya. At least parang, he's a good guy again. Yes. Pero yung heel turn kasi kind of wish more, I guess. Kasi parang, hindi parang, hindi nag-make sense sa akin yung I hate professional wrestling. I'm gonna make it, I'm gonna make it bad for everyone else. Meanwhile, si Darak ang reason kung bakit ka nag-heel turn. Yeah. And again, feeling ko inisip na lang nila to kasi because siguro nag-shoot ng 824 film si Darak. Parang dude, kung hindi mo kaya mag-commit, huwag ka nang, alam mo yun, huwag ka nang bumalik. Kaya nga huwag ka nang bumalik. Kung nasa Fast and the Furious mo na, walang kasustason sa sustansya, alam mo yun. Now, we're being harsh with Darak. Hindi, parang kahit DC Universe he deserves all the hate eh. So yeah, ako, I miss the old Rock na yung walang yung natatalo pa ganun. Okay sa akin yun eh. Kasi at least yun, may makaka-relate ka. Tsaka alam mo yun, ngayon kasi parang ano nangyari, The Rock? You ruined stuff for us eh. Yes. And you do it so smugly. Sorry, naglabas lang tayo sa mga loob kay The Rock. Okay lang yan. Okay. Anyway, sige, apa bang natin? Sige, natanong ito nung one time, no? Pero what's the most memorable John Cena match that you can recall? Ako, ito minention ko na to dati nung first interview niya sa akin. Gustong-gusto ko yung WrestleMania 22 match si Triple H tsaka si John Cena. Yung nakakuha na barbarian si Triple H. Tapos si John Cena may Tommy Gun pa. Oo. Okay, yung entrance. Nandun si CM Punk, di ba? Sabi ko, ang ganda ng match na to. Tapos, ang na-impress talaga kasi ako yung entrance napaka-engrande lang eh. Yes. Pero for some reason, ang daming bumubu kay John Cena. Akala nila mag-heel turn siya doon, pero wala lang, natuwa lang ako sa match kasi siya eh. Hindi pa DX Triple H to eh. Diba? Lang siya, the King of Kings. So, wala, na-enjoy ko lang yung match na yun. Tsaka lang. Kasi yung Conan the Barbarian yung what made it for me. Wala. Okay. Ako, favorite ko na match ni John Cena hindi sa WWE. ECW versus Rob Van Dam. Rob Van Dam. Ang ganda nun. Kasi dito, doon naka-experience ng hit si John Cena. I mean, dito, na para siyang heel. And, in fairness, Cena played it well. Yes. He could have played heel na rin doon eh. Pero, ayaw ng WWE kasi siya yung golden child eh. Saka dito, ang kulit nga, doon lumabas yung if Cena wins, we riot. Oo. Diba? Doon yung lumabas yung, yung placard. Yun. Which is replicate natin sa watch party ni Mandy. Oo. Shoutout tayo kay Mandy for a very successful watch party. Solid watch party. Gusto ko natin sabihin na pagkatapos nung event, natarariot na tayo. Wala nangyari. Wala nangyari, di nag-riot. Iyak na lahat. Pero may nag-riot kay Gunther. Guys, siguro si Gunther. Sa kanyang mama eh. Pero yung match, ayun nga, going back, yung match na yun kasi naalala ko talaga na nung binato ni John Cena yung t-shirt niya from the ring,
towards the audience. Binalik! ilang beses niyang ginawa yun, then binabalik lang talaga sa kanya ng audience. As in, sige, go. As in, ano talaga, parang you're not in ECW. Ibang klase talaga yun. Gusto ko na idagdag, kasi ang pinaka naging memorable sa akin doon sa ECW si Sandman. Yes, si Sandman. Of course, yung entrance niya. Entrance niya, lupit eh. Which is, sasabihin ko na yung plano ko for next year tungkol doon. Pero, yan lang. Sorry. Go. Tuloy mo na. Or later na? Later na. Sige. Apa ba? Yun na yung masasabi natin about John Cena's retirement. It's sad, pero... Yeah. Saka, na-discuss na naman nila Boss Red yun. Ang natawa lang kasi ako, di pa ito nila na-discuss. Deep dive na Nag-deep dive na sila sa about John Cena. Hindi kasi pinanood ko yun, a few days before, nung ni-record nila, a few days before the retirement, nirelease nila after retirement. So parang out of context na. Out of context pa. Ang akin lang, naluha na ako nung inubad niya na lahat. Nanda na ako umiyak. Tapos bigla mo yung sumigaw, isama mo yung George. Sabi ko, pabira ako. Iyak na ako Kasama niya na rin pero go. Okay lang yun nga. Natawa lang ako sa George Saka ito, minutes after yung nagsilabasan na lahat ng tao, ng talents sa WWE, may natira si Cody Rhodes. Watching the shoes and wristband ni John Cena doon sa center of the ring. Ano kayo iniisip niya nun, no? Well, first off, yun nga, you have a lot of shoes to fill, brother, kasi ikaw na yung champion And what they say as the quarterback. The quarterback. Ikaw na yung captain of the ship So, as a guy that grew up with John Cena, you really have a lot of things ang dami mo ng responsibilidad. Kasi una kung hindi siya mag-feel ng shoes doon sino, madami mo siguro pwede, pero ewan ko, siguro booking na lang yung problema niya or storyline. Yeah. Kasi wala na siyang compelling wala na siyang compelling villain Yeah, ngayon si Drew McIntyre. Okay naman yung rivalry nila so far. But for me yun nga ang magiging interesting na lang si Cody for us if he turns heel na. Yun. Or siya mas maangas na heel. Kasi mula nung nawala si Roman, wala na parang alam mo yun. Parang si John Cena nawalan ng Randy Orton, parang ganun yung nangyari. Kailangan mo pa rin ng sabi nga ni Sacha Baron Cohen nung nasa Talladega Nights niya. God needs the devil. Sharon Stone needs nakalimutan ko yung mga niya. Sabi niya doon. Pero kailangan mo ng ng opposite. Ng counter. You can say that John Cena is the GOAT. Pero yung GOAT status niya hindi mapupunta doon kung wala yung wala si JBL, Randy Orton, Carlito, Edge, lahat ng mga nakatapat niya, Triple H. CM Punk pa. Oo. Pero Brock Lesnar. Majority si Edge tsaka si Randy Orton. Pero alam mo yun, kung wala yung a lot of those people na nag-deliver din, they won't, wala si John Cena. Totoo. It's not a Messiah GOAT, it's a community Kaya, yun yung parang problema nila ngayon. They need to find a really bad guy for Cody to face. Do you think Gunther is qualified again to face Cody Rhodes? I would say yes. Talunin niya, kunin niya yung belt.
That would be an interesting thing. Oo. Gunther's world champion, di ba? Mm. Tapos, yung chase, yung kung sino na mag-chase ng belt, sino yung susunod. Mm. Maybe Cody would help, or maybe Cody would chase again. Hindi natin alam. Mm. Pero, di ba, may, yun nga babalik tayo kasi target din ulit ni Gunther na kalabanin si Brock. Ewan ko lang, if ever na matutuloy yun, basta they need to make a storyline out of it. But the foundations are there. Theirs na. Yun na nga, coming from the victory from John Cena. Mahirap yan. Oo. Pero, story-wise, pwede yun. Pwede niyang, kumbaga, ang isusunod na i-retire ni Gunther, si AJ, ganyan. AJ Tapos parang Styles, pagtatanggol siya ni Cody, ganun. Pwede. Parang sunod sila. Mm. Then si Randy Orton naman. Well, Randy Orton still has some gas in him. Oo, kaya pa ni Randy yan. Kaya mo yan, Randy! Hanggang maging kasing tanda mo na si Ric Flair, lumabang ka pa. There are rumors nga si Chris Jericho babalik nga ng WrestleMania, ng Royal Rumble or WrestleMania. We'll see. Ayun, speaking of guys, sa Pilipinas, cancel nyo na mga VPN nyo, pati ang inyong WWE Network subscription dahil by January 1, ang WWE ay nasa Netflix Philippines na. Yun, yes. Matagal nating inaasam-asam yun. Oo. Isang taon tayo naghintay. Isang taon, no? Kala ko 2 taon. Tama, isang taon. Oo, isang taon lang naman. Mm-mm. Pero bad trip yun kasi in-expect ko na yun this year eh. Mm-mm. Pero at least, well, better late than never, I guess. Nakakatuwa lang, pero it's sad na, may gusto sana ako i-discuss din. Ito, medyo out of hindi ko pa na-discuss natin kanina, hindi natin pag-usapan kanina. Sige, go. Meron kasi ako this is for FPW kasi. Kasi no sa last show na pinanood natin, Tiago just became a face for the first time. I'm gonna guess. Yeah. Paano kaya ang magiging booking nun? And sino ang i-chase ni Tiago Santiago? The Gym Bro. Maybe yun na nga. I think ako speculation ko lang to but I'm thinking that he's going to face pwede niyang i-target si Ralphie Mabayashi, yung Metro Manila Championship. Pwede. That's the logical path for him is to chase the Metro Manila Championship because ano na yung mga tinalo ni Ralphie Mabayashi? Legendary the Great. There's Joshua Levista. Those two guys are graduates of FPW Academy. Diba? So yeah, makes sense. Diba? So I think para patunayan ni Tiago na lahat yung mga graduate ng FPW Academy ay championship caliber na, he has to challenge Ralphie Mabayashi. Ako, para sa akin hindi naman siya kontrahin yun. Maganda naman din yung idea na yun. Pero parang mas may storya siya with Quattro. Pwede. Kasi, diba? Kasi dito, he has fallen out of terms na with Boss Red. Diba? So, tsaka, ganun nga. Kasi, ilang beses na siya pumalpak kuno doon sa diba? Patches nila. Pero, ang gusto kong gawin kasi, ito medyo magiging stupid. Tiago, kung nakikinig ka, hindi ko na minention sa'yo, nahiya ako eh. Pero kung gagawin niyo ito, okay sana. May plano kasi, may gusto ko i-pitch. Parang kung sino man yung championship belt na tatalunin niya, matatalo siya for the first time. Hindi niya makukuha agad, di ba? Para chase siya. Sabihin natin si Quattro or
maganda ka kasi 4 kasi nandiyan yung YOLO Twins. So, pwede din natin isama dito si Rocco Nasino, no? Pero himplado ako kasi sobrang stupid nito. Pero pagkaka-video package before yung second match, diba yung ano na yung dito na yung mananalo si Thiago. Hindi ko alam kung kaya ko to. Parang kulang ako ng motivation tapos may gaganong braso sa kanya. Camera. Si Ryan Rems dito. Kumbaga sa story at dito pala si Ryan Rems. Kung kaya nilang maano si Ryan Rems. Kaya yan! Cool pals ang FPW wrestlers eh. Diba? Ewan natin. Kasi bodybuilder si Ryan Rems eh, diba? Tapos, sa entrance niya, maganda siguro kung kumbaga si Ryan Rems yung kakanta, si Thiago yung magigitara ng mga parts niya. Oo. Yun lang. Parang napaka-stupid na idea. Thiago, kung okay sa'yo, comment down below. Kung hindi, chop mo na lang ako sa susunod na show nyo. Okay lang sa akin. Isa lang sasabihin lang sa atin ni Boss Red dyan. Ayoko. Ayoko. Grabe. Pero yun lang. Yun lang naisip ko. Ewan kung good idea yun. Pero, sige, total, napag-usapan na natin yung pag-usapan na rin natin yung, si Thiago, no? Pag-usapan na rin na talaga natin yung, buong match ng FPW Astig. Yeah. The year-ender. The year-ender. Solid show. Solid show. Yeah. Binigay mo sa dyan. Iyan, no? Thank you ulit. Regalo ko na yun sa'yo. Thank you. Siyempre, sinamaan mo ka. Saka syempre yun pero di sa pag kay Eugene, no? Pero syempre siya yung nag-offer ng ride. So thank you. Gasolina, pang-gasolina at di ba? Gastos. Oo. Gastos. Pati pagkain. All good naman. Thank you ulit. Kasama niya na yung Hot Wheels na ginawa ko yun. Oo, tama. Hindi na natin napapirma nyo kay Kushida kasi dagdag mahal yun. Pero mukha namang natuwa siya sa binigyan ko. Of course. Okay, sige. Ano nga ulit yung yung first match, yung pre-show match? Pre-show match. Penny Hayes. Yes. Penny Hayes versus graduate si Robin. Robin. Actually, di ba nagka-match na sila nun sa Secret Show? Oo. Hindi na natin napanood yun. Good eh. Kasi mga ginagawa tayo nun. Totoo. Maganda yung match. Solid na. Parang naniniwala ako sa FPW na they're bring, at least hindi na siya sausage fest. Yes. I would say. Oo. So, dumadami na yung women roster nila. So, meron silang si Versus, si Robin, si Roxy Reeves, si Penny Hayes. 4 na. And ang dami pa nalang young girls dun sa So, who knows kung sino pa yung susunod, diba? Yung mga young girls na nanonood, keep it up, please. Yes. Prove to us na hindi lang sila nanonood ng wrestling. Konti na lang baka magkaroon na ng women's championship ang FPW. Kaya pag-usayan nyo kasi gusto namin nang makakita ng women's belt din eh. Oo. So magawa nga pa tayo ng women's wrestling. Women's. Ang ingay lang nasa likod eh, pero all good naman. All good. Saka fans kasi talaga yun ni Penny Hayes. They watched I think talagang they were supportive of her, lalong-lalo na debut match niya yun sa natin dito yun. I mean dito we're really fond of the people na nag-support kay Penny Hayes kasi dito and syempre may iba pang debutant tayong sasabihin, no? Oo. Pero I think it really shows that pro wrestling such as yun nga our local FPW is a family event
for us, the fans, and even the wrestlers themselves, no, it's a family event kasi dito there are your family is your number one supporter, diba? So they were really happy to see Penny Hayes to debut on the main roster, and she made a good performance there. Diba? Galing. Tsaka Magaling. yung doon ko malalaman na kasi mostly itong mga to, pwede ko sabihin din. Pero napansin ko kasi sa mga lahat ng mga to, sila mga nasa comic kit, mga ganun, mga nagbubot din. Kaya ang gaganda ng mga merch, pati yung costumes nila, parang alam mo, sabihin na lang natin na nakikita mo sila. Sabihin ko na lang na, yun, nakikita ko sila doon. Yun lang, pero magagaling sila mga artists. Guys, okay magpapagrapan sa dominant hand nyo. Magsisiyan yun, hindi kayo makapag-drawing ng commission. Ingat kayo. Kaya hindi na ako nag-martial arts din. Okay. Next na match. Sino na ba? Yun ba yung yung Sigma? Tsaka rated SPG. Yes. Yun na ba? Parang I think so, yeah. Solid yun. Natawa ako. Galing ng ang galing lang ng chemistry. Yes. Actually, dito, ang pinaka-inaabangan ko talaga sa na debut is yung rated SPG kasi ang ganda nga ang balita ko nga from their debut sa secret show, yun nga. Ang ganda ng reception. And then nung lumabas sila sa main show, putik na yan. Yun, natatawa pa rin ako Match dancer na gimmick Ang galing Dito talagang solid comedy, they know comedy wrestling, like it's there, like it's there at the back of their hand, diba? Very kuwang-kuha nila yung fans. Oo. Dapat pala gumawa tayo ng karatula dun sa pero hindi ang nakakatawa nga nito, di ba? Lumabas lang sila, tapos pa-start pa lang yung match, sumigaw na sulit ba? This is awesome. Parang, okay. Agad, nakakatawa. Sumasayo-sayo pa ng mga itong dalawa Diba? Enjoy sila panoorin. Yeah. Napitan pa nila si AB3. Oo. HR violation yun pare. Pero enjoy panoorin yung match na yun. Ang bilis nung pace ng match na yun. Kasi pagdating tapos ng match, doon na yung Legendaries Open Challenge. Yes. Which is magaling. Ang natutuwa ko dito kay Mike. Which is si Mike pala yun, isasabihin na namin, Ang galing lang kay Mike is open din siya with new talent. Alam mo yun? Parang over din niya. Nakakatawa din na seeing yung mga coaches. Si Ralph, si Mike with Joshua and Legendarius. Parang nakikita ko na this is a good community. And I'm happy to see kung ano pang kinabukasan ng pro wrestling ng FPW. Yeah. And also, Legendarius, huwag ka muna mag-retire. Pare, bata ka pa Taon ka na 17. Pero yun lang. Just to add on to it. Ang galing ng match din with Legendarius. Yes, yun pa. Sobrang unexpected lang na lalabas ulit ang rated SPG. Galing lang. Ang ganda. Nakalimutan pala natin before the Sigma versus rated SPG din open challenge ni Legendarius. Ang naunang match pala doon is Marky versus Rio Rufino. Ganun ba? Oo. Check ko nga ngayon sa sa, okay. sa FPW page .
Buti na may internet tayo. Okay. Yun, dito. Sige. Pero yung Match, ganda ng match. entertaining yung match na yun, In Oo, fairness. sobra. Maganda yung match na yun. And guys, ito yung sinasabi namin na parang teatro to. Mm. Kasi naggumawa ako ng sign 2-0, gumanon si Marky Bro sa akin eh. Tuwa siya kasi panalo siya dun eh. Oo. Siyempre. And then, in fairness kay Rio Rufino, he's getting the crowd fired up from his from his antics, which is heelish yung move niya, pero at the same time still entertaining pa rin. Kulang na lang sumigaw ako ng Rico J Puno. Okay. Kala ko Hepe Puri eh. Kasama na, pero alam mo yun. Okay, ito lang yung forma ni Rio Rufino, he got his gimmick from mga host na mga noontime game show, but he also has the aura of kontrabida ng 80s eh. Say for example, 'di ba, Rex Cortez. Yun yung ganyan yung pormahan niya eh. Tapos then Rico J, ganyan rin yung aura ni Rico J Puno pag sa performance niya, 'di ba? Concerts. Solid. I mean, I think you could take it as a compliment because alam mo yun na you have an aura at the same time yung package mo as a heel is could be correlated to or could be pwedeng nakukuha ng tao, and it could nare-relate nila dun sa ibang mga preferences kumbaga. And I think dito and syempre yung ganong gimmick kung tama ba yung mga naisip namin na references that it culminates to what he is as a wrestler. So i-add na napaka-solid din ng debut niya noon. Noon. Secret Show. Kasi yung Secret Show debut niya may Yahoo! Oh no! Diba? May mga ganun-ganun. Maganda. Sobrang ganda. Kaya ang bilis masolidify nung nung gimmick niya, ay yung character niya eh. Kasi yun yung lagi mong mapapanood tuwing tanghali ng di ba? Tanghaling tapat. Mga noon time show ng kahit anong channel. Tapos puro mga sound effects na hindi mo maintindihan. Yun. Okay. Yeah, I think Rio Rufino has a bright future sa FPW. Solid. I mean, so, I'm just waiting lang rin kung asan pa yung pwede pang marating ni Rio Rufino, Ako nag-enjoy ako sa sa gimmick niya. Yeah, same. And yeah, hopefully na yun nga, ma-feature pa siya sa other matches. Okay. Or mag-story siya ni bro kasi pangalawang match niya na yan eh. Oo, tama. They could have a trilogy. Oo. Ayun. Or si James. Nagkalaban na rin sila ni Idol James, pero yun nga, shoutout to Idol James, so hopefully okay ka na. Oo. Okay, mukhang okay na naman siya. Oo. Okay ka na pala, ba't di ka nag-match? Joke lang. Pakan tayo. Next match na ba? Next match was di ba nasabi na natin yung Sigma Open rated Open Challenge rated RPG saka RPG rated SPG, sorry. Rated SPG and Sigma, then Legendaries versus Mike Madrigal. Yung next match, nagulat ako na yun yung inuna nila talaga. 4 versus John Evander for the FPW Championship. Grabe. Yeah. This is one hell of a match. God. Damn. If not
kung hindi natin sasabihin yung Kushida Calinueva versus the YOLO Twins as the match of the night, this one is Ito yun, oo. indeed the match of one of match of the night, kumbaga. Ganda ng ano eh. Kasi alam naman talaga natin kapag nandyan si Jan, syempre si Quattro din, nandyan din. Pag nandyan yung mga big dogs, yan, sila Mike, si Quattro, si Jan, Yeah. si YOLO Twin, si Kali, si Ralph, magdi-deliver yung mga yan eh. Yep. And deliver, they did, pare. Man. Actually, dito mula nung bumalik si John Evander, no? Ay, actually, di ba, matagal siya na layoff after, matagal siya nawala after nung match niya kay Chino Ginto, di ba? Then, that one is also a banger of a match. Nung bumalik siya, parang yun pa rin siya. He even made parang mas lalo pang gumanda. Oo. 'Di ba? Walang kalawang. 'Di ba? Go, sige. Hindi ko na ma-explain eh, pero grabe kasi yung unang secret show na balik ni Jan. Against Joshua Elevista. Pa. Mm-mm. Yun yung parang talaga, solid eh. Parang banger after banger. Yes. Si Quattro, ganun din, banger after banger din. So alam mo, ang ganda nung match. Solid, hindi ko, ang hirap, kasi lesser evil si Jan dito, pero medyo heelish pa rin siya eh. Yeah. Sinusubukan, Oo. Sinusubukan niya, pero cheer lang ang makukuha niya, kasi siya, technically, di ka naman nagdadaya eh, kupal ka na talaga eh. Oo. Pero ito lang masabi ko can we just give credit to their dito. Maganda yung conditioning ng ng buong roster ng FPW, but we need to give credit na rin sa conditioning ni Quattro saka ni Jan Evander. Kasi makikita mo rin naman sa performance nila yung dito with yung mga extra work na ginagawa nila. Tignan mo yung katawan nilang dalawa, 'di ba? Sobrang fit. Sobrang hindi naman talaga pagkakalalaki mo. Oo, hindi hindi sa we're not comparing them with other wrestlers of the from the roster, but you can just lang talaga see the fruits of their extra work. Kasi maganda yung conditioning nila. Pinopost niya yung mga fitness journey niya sa mga pages niya eh. Oo. Kaya, alam mo yun, talagang fruitful lang performance. Kaya ganun yung performance nila talaga. Kasi they give the effort talaga eh. Yes. On what they're passionate about. Mm-mm. Solid match. Solid match. You know it's good. Yep. Saka dito yung pa rin yung yung emotion, yung action nila, 'di ba? Talagang makikita mo eh. It's lalo na yung sa build up going towards that to the finish, no? Yun, parang hindi ako makahinga ng maayos dahil ang ganda ng match. Sobrang wow. Hopefully dito they could really have those kinds of more kinds of matches in the next shows to come. The future. In the future. Okay. Which comes to sino yung susunod na challenger nga ni Quattro? Yeah, that's also a good question. Sino na ba sunod? Si Ralph at na ba? Di pa, malayo pa. Sure ba? Kasi alam ko second to na sila Thiago di ba? Actually, nagkabaliktad ata tayo ng order. Bago ata Hindi, tama. Yung 4 versus Johnny Vander, tapos susunod ata, it's either yung feeling ko ito na yung Ralph versus Joshua match eh. Kasi yung susunod dun sila Thiago na eh. Diba? Hindi. Muna, Duke versus Thiago. Talaga? Oo. Duke versus Thiago muna.
Ang balance naman ni Ralph. Pero i-explain namin kung bakit, pero Yeah. pag-usapan muna namin siguro yung nangyari, no? So basically, this is big meaty men fighting, slapping each other match. Powerhouse match. Yes. Dumadagundong ang laban, mga kaibigan. Oo. So pinanood ko yung Pinoy Wrestling Reviews. Di ba meron sila yung vlog? Yes, oo. So the ring breaker name is Catching On. So sinabi na rin ni Marky yun, the ring breaker! Sabi ko, yes. Yes. Proud ako doon, by the way. Proud ako. Tayo nag-brand doon. Tayo nag-ano, the ring breaker. The ring breaker. Sabi ko, bakit hindi pa na, hindi pa natutuloy yung pangalan na yun? Well, akalain mo, palawang ulit, ginawa niya yung ginawa niya. Tumagundong yung ring, nasira yung ring ulit. Tapos nag-comedy set lang si Red ng nag-crowd work si Red sa mga FPW fans. Sige, before nun, pag-usapan natin yung match itself, no. Aside from sa nasira nila yung ring dahil dun sa ginawa nilang spot na super suplex, di ba? Grabe. Maganda rin yung match na to kasi dito we don't know na ang dami na palang nasa losing streak pala si Tiago. Oo, tama. 'Di ba? And he got this win at the expense of Duke. And clean match. Clean match, oo. This is the first, hindi na siya heel Tiago dito face na siya. And nagulat ako na yung face turn niya was this late. I was expecting it to be a bit earlier. Kasi yung nag-pink siya, parang sabi ko, ito na, face na si Tiago. Hindi pa pala. Ang ganda lang. Pero face na nga ba talaga si Tiago? Yung tanong ko sa sarili ko after that match Well, minention na sa Pinoy Wrestling. Nood kayo ng Pinoy Wrestling Reviews. Tama. Pero Pinoy Wrestling Reviews, i-mention nyo naman kami kasi wala kaming pakurot lang ng pachangk lang. Si Marky na mismo nagsabi, face turn na ni Tiago, di ba? Yeah, oo. Yun, nakalimutan ko yun. Yun. Ang natuwa ako doon kasi very inspirational na yung dating niya. Tapos meron nakalagay, Tiago talunan, di ba? Tapos pinulit niya. Tapos hindi yung insult parang, yes! Parang alam ko, dinap up pa niya yung may sign na yun So, wala na Tiago, tapos na losing streak mo. Hopefully, kung ano mangyari sa'yo in the future, 2026, good, better matches ahead, I say. Yeah. Paano kaya kay Duke, no? Is he going to still be a heel? Or it would be a point na magano na siya, magta-turn face na rin siya. Kasi, I think maganda. Go. Sorry. Go lang. I think maganda kung maging face siya. Pero it would be a great deal din kung babalik si Rex Lawin. Yes. So, mag-triple threat sila tatlo ni... Yun yung sinasabi ko kaya Tiago should go aim higher. Kasi ako, di ba yung sinasabi ko si John Cena tsaka si Randy Orton, ganyan. Ang Randy Orton niya si Duke Ortega, ni Randy. Oh, yeah. So, I think they should fight forever. Especially, may unfinished business unintended. May unfinished business pa sila ni Rex Lawin. So, I think dapat tatlong humabol, may dalawang humabol ng Metro Manila bet ni Ralphie Mabayashi. Yun lang, yun for Quattro-wise, di ko alam kung pero yun yung Ryan Reynolds, baka naman. Okay. Next match. Ito na yun. Ralphie Mabayashi versus Joshua Elavista for the Metro Manila Championship. When I say a banger,
Joshua and Livista is which is surprising sa sabi natin, no? We got our Mike Patrigals, we got our Johnny Vanders, Cuatros, Ralphie Mabayashi. Pero etong rookie na to, for some reason, soaring high in the sky. Yes. Elevation, Elevista. Banger of a match. Yeah. Sobrang banger of a match. O, yan nga, no? Sabi natin na kung hindi yung match ni Quattro and Johnny Van or yung match ni Kali with Kushida and against the YOLO Twins. Ito ang isa. Oh yeah. Possible, one of the possible match of the night. Grabe yung spots na ni Joshua Elevista eh. Hindi mo iisipin na magagawa niya yun. And then, at the same time, nagawa. Di lang yun. Walang tumutulong na young boys. Di ba? Pag usually pag tumatalon, may mga ito, wala. Sila lang dalawa si Ralph lang sumasalo sa kanya. Which is, yeah. Which is, sabihin natin na it's a sign na malaki yung tiwala nung ni Joshua Elevista na sasaluhin siya ni Ralphie Mabayashi. Or sabihin na lang natin na that's a shoot sabihin natin yun yung it's a shoot, no, pero kung kayfabe terms, no, it just shows that Ralphie Mabayashi is talagang strong and he's there talaga na and he's capable of taking that kind of bumps, and then Joshua Elevista is also capable of doing such daredevil moves. So alam sabihin na lupit talaga. Oo. I look forward to more at saka I look forward din sa one day siguro kung FPW belt or Metro Manila belt, either way. Joshua, hinihintay namin yun. Yung what we're looking forward to, you as a champion. Baka hindi pa ngayon, pero kaya namin hintayin yan. Kasi ang bilis, hindi itong maman to, hindi naging Ayun, mostly mga nakita nating na gano'n, nag-young boy. Si Legendarius nag-young boy siya eh. Oo. Alam ko nag-young boy din siya. Hindi lang natin siya napapansin siguro. Bilis lang siguro, no? Bilis lang to. Hindi na napansin eh. Sino ba yung mga yung rated SPG, di ba? Yeah. Actually, yung isa si Chico, nakita pa natin siya mag-referee. Yan din. Halos lahat siya mag-referee pa kasi. Hindi ko na nakita yung iba eh. Lalang ang galing lang. Special shoutout pala kay diba, isang referee na natin si Nash. Shoutout kay Nash. Shoutout sa iyo, pare ko eh. You did a good job sa referee. Ay, also, nga pala, gusto ko lang i-add. Pati yung mga referees ng FPW, gagaling nyo. Si Jason Rex, the Springboard 360 siya. Lupit ni Jason Rex. Magaling si Jason Rex. Hindi totoo yun. Jason, malalaman din naman nila yun pag napanood nila yung recording eh. Pero magaling ka naman talaga eh. Magaling naman. Magaling ka. Oo. Okay, next. Nakakatawa lang kasi. Pero Oo. Pero performance ni Ralphie Mabayashi, I think nakakatakot eh. Nakakatakot siya. Greatest heel in the beast, I would say. Yeah. I think dito talagang alam mo yun, you can see in his face talaga na he means business. Yeah. He's keeping the belt for a long time, I guess, until such time that there is a formidable
opponent that could snatch his belt from him. Ang nakikita ko doon again, kung hindi si Duke, si Rex Lawin. Kung hindi si Rex Lawin, sana bigyan ulit ng second chance si Joshua Elevista para Duke. Mm-hmm. Or, yun nga, sabi natin, si Thiago. Thiago. Thiago, aim high. FPW championship na. FPW, tama. Maybe. Okay. Last match, tama ba? Ito na. Yung the main event. Cali Nueva, Kushida versus the Yolo Twins. Yeah. Let me just say, no, pinakaba tayo nitong match na to dahil sa muntikan ng tingnan mabagok si Cali. Oo, pero ito take note he was able to recover and naggawan pa niya, napaganda pa yung execution. Parang it added some flair with it, with his, di ba? With his execution. Ano ba masabi natin? As a guy na hindi nanonood ng, again, hindi naman kasi ako solid wrestling fan tulad nila Sir John, no? Di rin naman ganun. Kasi hindi, ang first watch ko ng MJPW was 2022. So, hindi ako masyadong in-depth nga in terms. Kaya hindi ko kilala si Kushida. So, yung expectations ko, hindi naman low. Pero, hindi ko alam kung i-expect ko sa match na to. And sobrang ganda ng match na to. Yeah. Ang sabi mo pa nga sa kanya, hindi pa nga to yung sagad na di ba? Hindi pa. And tama kasi mostly si Cali that took the beating Kudos kay Kushida for giving him the win. Di ba? Si Cali ata na gano'n. Nakakatawa na nakakatawa yung mga sequences na pull off nila. Yes. And ito syempre, for me, no, the performance of Kushida was, sabihin natin na, yeah, Kushida's there, up there, pero you can see that Cali and the Yolo Twins were also catching up with Kushida. So this is a good thing for our local wrestlers. Oo. Kasi to me, no, yun nga, yung recovery ni Cali, tapos yung character work ng Yolo Twins, and then at the same time yung yung flawless execution ng mga moves nila, no. You cannot deny that they are getting there. Tsaka yung mini botch na yun, galing lang It's not a botch per se, kasi hindi na muntikan na, pero he was, diba? He was able to recover. Galing nun. At gusto natin sabihin, this is a bittersweet match kasi dito na natapos yung streak ng Yolo. Tama. Dito natapos yung streak ng Yolo Twins. Against wala ganun talaga. You can't be on top forever, I'm gonna guess. Yeah. Pero I am happy to watch you climb that mountain again. To get that proper streak again. Maybe this is the first of many. Pero at least nakakabango naman kayo. Yeah. You may lose your last match of the year, but technically it's a springboard of opportunity for you to start the year next year on a higher note, 'di ba? Tsaka Red, baka naman gawa ka na ng tag belt. Oo, dumadami na tag teams. Oo, meron na tayong Sigma, Yolo Twins, and Rated SPG. Meron pang iba. Diba? Yun pala tatlo na iisip ko Pero yeah, yun. Or, why not? Si
Si Khalid, si anong pangalan nun? The Naughty Boys ulit with with ECX. ECX, Ivan Carlo. Tutupak. Wait lang, shoutout kay Ivan Carlo. Congratulations for Ah, your engagement kay Jay Serra. yeah. Congrats. Congrats. Mm-mm. Hopefully makita namin ulit ikaw sa FPW ring. Mm-hmm. Okay. Yan, and Yeah. yun na, Yeah, yun na yun. Yung, yeah, ano yeah, natin. yeah. Overall match, overall, the show was good. It was, dito, a good, parang sabihin natin na a good show to end 2025 na kahit na na-cancel yung na-cancel yung unang schedule dahil sa bagyo, at least nakabawi. Mabuti lang ginawa niyo yun. Mm-mm. Kasi kung ginawa namin yun, baka meron na naman kaming adventures. Kaming dalawa ni Sir Jomar sa kotse. Nawalan ako ng signal light sa kabilang kaming dalawa lumulublob sa baba. Oo. Pero It's so nowhere. at least, di ba? Napaganda pa. Okay na yun. Mm-mm. Yan. Anyway, maganda yung match. Hopefully, we could see FPW Astig again next year. More of that kinds of matches next year. Nakakamiss talaga. Speaking of, sige, go. Yun lang, parang nakakamiss manood ulit ng wrestling. Hopefully by the January meron kayong show ulit. Oo. Yun lang. Pero ito for next year, for next year 2026, meron tayong aabangan DexCon na show featuring the Brian Kendrick, the man with the plan, and syempre yung inaabangan, yung fina-follow ni Eugene na si Jintala. Kina-follow ko yun bago pa maging Jintala yun. Kayo, hindi pa nga siya wrestler. Kasi pina-follow ko rin naman. Oo. Si Lauren Laurel. Tingnan natin kung magkaka-budget ako dahil wala na akong trabaho. When 2K, 2.5 ata ticket? Hindi, wala. Hindi na kaya. Hindi na ka. Pero yeah, if you guys would really want to watch DexCon next year, I don't know kung kailan. Just na lang, maybe you can just look it up on their Facebook page. Sige, check ko na nga. Check ko na lang rin. Facebook page nila. Oo. Ayun. Anong na natin? Since pa-wrap up na tayo, Gansan 2026 na ba tayo? Yeah, Or, okay, let's, kayo po muna siguro. Take ko na muna. Well, since na-mention ko yung Sandman kasi, tela, bago yun pala. Ito, sige, update ko lang. February 16. Yung, 15 or 16? Tela. 15, 2026. Ang, DexCon Fast Break. It will be, the main match ata would be Jake De Leon versus Brian Kendrick for the DexCon World Championship. Wow. Sabay pa tayo nag-wow. Wow talaga. Alright. Yeah. Sige, pahabol lang siguro, no? Jake De Leon holding 3 belts. Puso Wrestling Championship, DexCon World Championship, and even the Setup 24/7 Championship. He's ending 2025 with a bang. Yeah, 3 belts pare. So, kasi email natin, joke lang. Yeah, but yeah, I think he deserves naman. And dito, yun nga pala, no? As John mentioned to me that yung Puso Wrestling Championship match between Jake De Leon and Main Max was the last match of Main Max because Main Max is retiring na. That's sad. That's sad. But yun nga, that's how that's how it ends. Sometimes if you're going to retire talaga, yun talaga tradition sa wrestling. If you retire, you should
be on your back when you retire and leave your boots afterwards. Just like John Cena did. Injured na lang, di nyo naiwan. Oh, yeah. Yeah, I think, guys, so those are one of the things that you could look forward to for the next year. Yeah. So if you still have your bonuses intact, maybe it's a good 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 O yung yeah, pag-tuition fee ng anak nyo. wag naman ganun. Wag ganun. Kulang. Wag ganun. O yung pang-opera nyo. Joke lang. Pinapalala ako no? Guys, kung yung extra income nyo, Yeah. If you have the extra income or the kung intact pa yung bonus nyo sa galing a live wrestling show is something else. Hindi siya katulad nung natatandaan nyo yung nanonood kayo sa Jack TV or any channel ng wrestling. Hindi siya ganun in live. Kasi pwede talaga kayo sampalin ng wrestler ng ano eh. Totoo. Pero yung nga pala, no, yung pinapanood mo sa amin nasa YouTube na, Creature Commandos. Yes, yung Creature Commandos. Gusto ko lang din sabihin, no, napanood ko rin kasi yung Peacemaker Season 2. Dito na tayo sa geek segment natin, mga pang comics and pop culture. Ang ganda nung actually natuwa nga ako na nag-retire si John Cena ng partner. Pero malungkot pa rin talaga ako kasi childhood hero na si John Cena eh. Kung napanood niyo kung napanood niyo yung Creature Commandos, tsaka napanood niyo yung Peacemaker, at saka yung Superman, doon mo masasolidify na, wait, napanood mo na ba? Alin? Superman, oo. Okay. Babaan mo yung expectations mo kay Rick Flag. Kasi si Rick Flag ang pinaka-bobong character ng DC Universe. Rick Flag Sr., by the way. Rick Flag Sr. Si Junior, kung napanood mo yung, iset mo na doon ka na magsimula sa, Suicide Squad, The Suicide Squad, Peacemaker, Superman, and Peacemaker, Creature Commando, Superman, and then yung Peacemaker Season 2. Ito ka lang din magtapos. Pero, what I could say about Peacemaker Season 2 is, kung ano yung dinala ni John Cena sa ring, yung mga iyak-iyak niya, gano'n, ang galing niya sa Peacemaker. Talagang, nararamdaman mo yung niya eh, na may hinanakit talaga siya. And he wants to change. So yun, it's a good story. It's a good story talaga. And ang ganda ng ang ganda ng costume design. Nalungkot ako sa last match niya, hindi siya nag-Peacemaker. Kasi na-expect ko sana parang pagpasok ng music niya, hindi yung My Time Is Now parang do you really want taste it? Yung intro niya sa season 1, tapos naka-Peacemaker costume siya. Kaya ang ganda nung just to add to it lang. Doon nang walang spoilers. Sa'yo may spoiler. Creature Commandos then is a solid animated show. I would suggest talaga na panoorin. Please panoorin. Para pag-usapan natin. Ito what are we going to look forward to for 2026? Siguro yung Avengers. And then syempre yung Stayed. Yung Supergirl. Oo. Sobrang excited ako. Pero ito lang pala, before we get to talk about yung mga shows na yun, yung mga movies na yun, there's there's something happening pala with Warner Brothers na Netflix is buying Warner Brothers. Ako, somewhat excited ako doon, pero parang nakikita ko na yung possibilities na kung pwede mangyari. Pero ang problema kasi nun, hindi siya ewan ko lang kung natuloy siya kasi may lumaban dun Paramount. They're trying to buy the stocks of Warner Brothers higher at a higher price. So parang
And then parang bina-backdoor channel ng Paramount ang ang Netflix. So, sorry na. okay. Nantok ka na. Station ko eh. Akin lang naman with Netflix is kung ano yung magiging IP ng Warner Brothers, sabihin natin tulad ng mga Superman, ganyan. Huwag lang nilang pakialaman. Yan lang. Let James Gunn cook. Yeah, I think naman di naman nila papakialaman. It's just that baka ang problema lang is magkaroon lang siguro ay dito yung marekta ka agad sa sa streaming instead of patagalin sa movie sa cinemas. Yan. Yun yung sigurong magiging nun, yung problem, no? Problem. I can see it happening. Pero I would say ako nung una excited ako kasi chances are yung mga ibang IP ng Warner Brothers nilalagay nila sa Netflix. Ako kasi hindi ko pa napapanood yung Sopranos. Hindi ko napanood ng buo yung hindi ko napanood ng buo yung Sopranos. Yung Game of Thrones napanood ko ng buo so okay na ako doon. Pero rewatch siguro I might. Lord of the Rings kasi vague na sa akin eh. So, pero kasi ang Lord of the Rings mapapanood mo siya sa Prime. Man, sayang. Prime Video. Ano pa bang Lord of the Rings? Kung di Lord of the Rings, siguro yung mga Cartoon Network. Pwede. Ito ako excited kasi gusto kong mapanood ng hindi pirate yung kaya Batman, Superman the Animated Series. Batman the Animated Series nandoon na sa Netflix na, no? Kahit yung Superman or yung kasi Adventure Time fan ako eh. Siguro yung Fiona and Cake na na separate series na ginawa nila. Maganda yun eh kasi hindi ko pa napapanood yung season 2. Parang gusto ko panoorin yung season 2. Yan lang. So, doon ako excited. Pero kung may papakialaman silang may papakailaman pa sila. Sana wag naman. Close enough siguro yun din. Yung magandang, yung kay J.J. Quintel din, yung regular show. Yun din, gusto ko rin mapanood din sa Netflix. Kasi nasa Netflix siya dati ngayon, wala na eh. Isa akong bakit. Yun lang. Yun lang. Sige. Other things. Ito, gusto ko lang rin pag-usapan, no? Since, familiar ka rin pa rin naman sa Tokusatsu, no, Eugene? Somewhat, yeah. What's your, ito lang ako, I just want to raise lang or pag-usapan lang natin yung about dun sa, hiatus ng Super Sentai. And dito, papalitan siya ng Project Red. Ayun lang, hindi ko familiar sa latest. Latest. Ito lang kasi, yun nga, Super Sentai now is being a bit stagnant na. That's why I think Toei pull the plug for Super Sentai and di naman sa buburahin na siya entirely, parang on hiatus lang and then papalitan lang ng siguro another series or another franchise which is the Super Metal Hero franchise beginning with Super tama ba? Super Space Sheriff Gavan Infinity. So they're trying new things out of Metal Heroes. So if you're familiar with Metal Heroes, ang is another tokusatsu genre at ang ang mga pinakakilalang Metal Heroes are Gavan, Sharivan, and Shider, the three Space Sheriff trilogy. Yun pala yun. Yung Shider, familiar lang ako sa Shider, pero yes. Hindi rin ako gano'ng ka-in-depth na noon. Si Shider kasi walang robot si Shider. Meron robot si Shider, si Vavilos.
yung spaceship niya na nagiging barrel tapos nagiging Siya yung lumalaki. Big Magnum tapos minsan nagiging robot. Naging Natatransform. robot ko eh. Oo. Akala ko nagiging baril lang, tapos parang boring naman to. Tapos di na ako bumalik. si si Dolgiran din ito kay Gavan. Di siya naging robot pero nagiging siyang dragon. Na may totoong sisiyo. Joke lang. Hmm. Hanapin ko nga yung sige, papanoorin ko yung full episode. Walang meron pero movie lang, 24 minutes. Meron pala. Sharivan. Kompleto. Oh, ay, hindi. Never mind. Pero yeah, may mga episodes sila pero hindi lang kompleto. I might watch a couple of So may Jiban, Gavan, Winspector, Jireya, tsaka Shider, tsaka yung Sharivan na sinasabi niyo. Yes. So, yeah, sige, magre-research ako ng Maganda rin siguro topic to ng kasi gusto ko magsulat ulit. No? Inspirations. Gawa tayo ng Pinoy Tokusatsu natin. Actually, meron na sumubok ng Pinoy Tokusatsu kaso nga lang yung si Zaido. Zaido Ewan. Kapayo-kids. Ay, teka lang, chinecheck ko pala sa Netflix, Batman the Animated Series. Wala na pala rito sa Netflix. Hindi ko pa natapos, sayang. Ewan ko lang, baka mamaya pwede pang mapanood siya sa if you tried VPN? VPN, oo. Okay na, wala akong VPN. Okay lang. Dito na ba tayo sa any plans natin for the future? What we look forward to? Sige, una ka na. Well, yun nga, sinabi ko nga na yung Sandman, kasi since na-mention mo yung ECW, papayawan ko na kasi doon ko binasa talaga si Tobero And with Quentun, ilang beses ko na kinikwento to about Quentun. Naisip ko din na hindi natapos yung storya niya, piling ko dapat tapusin ko na. And I am looking forward to finishing it on my own. Solo project ko na siya ngayon. And guys, kung nanonood kayo, yung mga wrestling fans, mga fans ng indie comics, ito na yung last time ng Power of Two. Yung project ko. And tingnan natin kung what will happen next. And what I'm looking forward to then is more on mga projects ko na hindi ko na magawa dahil nagka-work ako. Kasi ang haba ng oras namin. May time na 12 hours kami and 30 minutes. I am looking forward din sa pwede ko sabihin to, pero meron kaming mecha project with Pulsar Press. So, look, spatan nyo yan. Ako yung inker. And looking forward din ako with our brand, Casual Wear. Please follow us on Casual Wear. Nasa Shopee kami. Meron kaming sariling website. Follow nyo kami sa Facebook. Nakita ko nga dito sa FB yung yung gano'n namin, nagko-content na kami. Oo. Mga kalokohan na looking forward din ako. Ito hindi ko kasi nagawa noong 2020 kasi nag-pandemic. Bala ko talaga mag-stand-up comedy. Pero hopefully, who knows kung ano mangyari sa akin. Gagawin ko rin naman. Kung sumigat akong comedian, why not? Kung hindi, well, may comics naman din. So, either way, it's a win-win. Ayun, yung what I look forward to. More power in the future. Yep. Ako siguro siguro goal ko na lang siguro for 2026 is to take more risks. Kasi medyo ako risk aversive ako siguro naman understandable. All my life naman. Medyo on the side of comfort ako and security kasi yun yung
wanted my life to be somehow predictable, kumbaga. Kasi doon nakikita natin yung yung doon na pag predictable yung yung path mo, 'di ba? Parang you feel secured, you feel okay na, you just need to na lang, 'di ba? Go with it, go with your plan. And syempre pag once na secured ka na, halos your life is on autopilot na eh. But the problem is that you don't experience growth, kumbaga. I understand. Mm. Mostly nakikita ko yun sa mga dati. Mga, I would say, the boomer generation, napansin ko. Yeah. Maganda yun, sir. Follow your passions and dreams. Then, sometimes okay na mag-take ng risks. Naiintindihan ko yung mga ibang tao that don't. Kasi I've been there. Kaya nagtrabaho ako ulit. Kaya dito, pero yun nga, inisip ko it would be calculated risks. Kasi yun nga, syempre, I still need to live a life. I need to support people. People are somehow, may mga taong nangangailangan rin ng suporta natin. So, I think, yun, dito, aside from taking calculated risk, syempre yung na rin, dito, siguro I need to, hindi naman sa take it easy, pero I need to exert more effort, learn something new. Say, for example, I need to utilize AI for my work, siguro sa trabaho ko. Pero I won't use AI for other things, no? Na, say, for example, gumawa ng mga images. Ay, yun ang hindi ko gagawin. Kasi, I would try, but hindi ko siya ibebenta. Hindi ko siya gagamitin for 'di ba? Profit. For profit. Yun yung yun yung siguro ang targets ko for 2026. Syempre makapag-ipon for aside from savings, syempre targeting ko na rin siguro na na matuto mag-drive. Pag-usapan nga din natin Oo. Dito parang nagiging necessity. Di naman sa nagiging necessity, pero it's an essential skill na undeniable na kailangan mo na rin matutunan. It's like swimming or riding a bike, no? Yes. Knowing how to drive is also it is becoming an essential skill. So yun, yun, target ko yun na kahit siguro wala pang kotse, maging lisensyado ng driver. Kaya yan, sir. Oo. With time and effort. Lalo na kung matik. Mas mabilis lang yun. Target ko nga manual eh. Yun well, at least alam mo yung book, if ever. Oo. Yun lang. Yan. I think, syempre, ayun, dito, aside from that, siguro, goals to live to have a healthier lifestyle na rin. Para sa wish ko na rin I hope goal ko na rin para sa akin, and hopefully goal nyo rin lahat 'yon. Mahirap magkasakit. Lalo na ngayon na later on nalaman ko na kailangan ko na pala ng maintenance. Oo, pre-diabetic ako eh. Lala, oo. Anyway. So, yun. Ako ulit. Weights na ako ulit. Hindi lang, kaya nga dito hindi naman sa napakalungkot, no, pero parang ngayon niisip ko na ngayon na ngayong Pasko't Bagong Taon na kailangan ko na maghinay-hinay sa pagkain.
Bawas na lang muna. Bawas lang. Di man totally iwas, bawas lang muna. Bawas lang. Yan rin naman sabi sa akin ng doktor. Shoutout sa friend ko pala, Doc Lex. Shoutout, sir. Shoutout. Thank you dun sa Thank you sa advice. Hopefully, I'm not breaking any of your advice. joke lang. Okay. Ayun, guys, hopefully, comment nyo rin yung kung ano man yung mga goals nyo for 2026 and hopefully sabay-sabay natin na makamit ang mga goals natin, no? And also for this show, no, we goal namin na makapag-produce ulit ng mga ng mga episodes na featuring, di lang kami ang mag-uusap dito. We could also feature other people like yung nagawa natin nakaraan na we were able to guest some FPW wrestlers, notably si Ralphie Mabayashi, si Mike Madrigal, even Legendarius Thiago, Cali Nueva, yeah. Si Dax, si Dax. The sixth man. Sixth man, hopefully makabalik na si Dax. Oo. Ikaw lang yung may sling blade Na-miss namin. Hopefully makabalik na si Boss Dax sa FPW shows. Yan. Anyway, apa ba? Sige. Sino yung favorite mong kanino yung most favorite mo na guesting? Siyempre si Thiago. Thiago sa'yo. Solid Solid. Tawa tayo. Tawa din tayo ng tawa kasi nakakatawa si Thiago. Galing niya magpatawa Tsaka kasama natin si Mandy nun Oo. Very rare occurrence natin masama si Mandy Pero yan, ang galing, ang solid ng interview. Tapos ang dami nating natutunan kay Thiago. Yeah. No offense sa mga iba pang na-interview nating wrestler. Nag-enjoy lang talaga. Kasi ang kulit ni Sir Thiago, nagkukulitan lang kami. Oo. For me, most favorite ko would be no cap dito, no cap would be with Legendarius. Yeah, ako niregret ko yun na hindi may pasok kasi ako. Sorry Darius. Legendarius the Great. Sigma forever. Sigma forever. Anyway, hopefully we could guest other FP wrestlers din, no. Hindi lang we're going to hopefully we could guest other wrestlers from other promotions din. Actually, we did plan to interview some busy lang din kasi siya. Wag na natin sabihin ko sino. Alin na natin. Pero ito, sino ba ako in-invite yung creator ng print na to? Yes. Yung sa Eraserheads na maybe wrestlers then artists. Yes, artists. Yun, nakalimutan ko tama. Artists. Artists. Indie comic artists. We're going to Guys, showcase din. Si Paul kulitin ko si Paul Medina at pag nag-guest na siguro hopefully next year mag-guest natin si Paul Medina dito, no? Oo. Sobrang yan. Guest nyo ulit ako. Kasi ilalabas ko na yung comic So, actually, di ka na naman guest dito Technically, ka na Dito, patawid ka na ng co-host Oo nga Inandren ko tong spot na to Waki dito! Hindi naman inandren. Ano ka na rin. Talagang ka na rin. Part ka na rin ng podcast. Part na ng podcast. Kala mo, guest na ako ngayon, host na ako. Pero would be great din makita ko ulit si Sir Mix. Kung babalik siya, why not? Yeah, hopefully. Willing naman ako mag-step down Di naman. Ikaw naman, part ka pa rin naman. Yeah. Parang lang ako. Parang ako lang yung election ng group niyo. Okay na ako doon. Di naman. Ano ka namin dito, we're always,
we're always grateful na andyan ka pa rin for syempre di namin i-disregard. Di ka naman gabi ka naman na iaano ka namin, no? Okay lang. Pero it's an honor. It's an honor. Kung maging third mic nyo, why not? Of course. Game ako. Always. Yan. And I think, no, naka 1 hour 36 minutes na tayo. Tagal. Sagad tayo yan. Tagal nating wala, pero sagad tayo magbigay. Sagad tayo mag-usap. Well, anyway, sige. Guys, hopefully when when you watch this episode, you're also having fun with your holiday break. And syempre, we also hope that 2026 will be a nicer year for all of us. Lalagyan ka ng background music. Yun lang. So, yeah. Hopefully, next year, magkita-kita pa rin tayo. And also, and hopefully, by end of 2026, next year, pa rin. We're we're meeting at the top. Yun na. Yun. Shout out Eugene. Shout out sa first off, shout out sa Kwentun ulit, sa Kawangis Publishing, sa mga sa nanay ko, tsaka sa mga kapatid ko, sa buong pamilya ko. Plug ko na rin pala yung brand namin, si Journer Arts, sa Shopee, casual wear, tsaka The Good Fight. Kung gusto nyo ng wrestling merch, yes, we do have wrestling merch. Check nyo na lang doon. Kung gusto nyo ng mga nakakatawang mga bagay na t-shirt, meron din kami. Tingnan nyo na lang din sa Shopee namin, casual wear, and The Good Fight. Check nyo na yung Facebook page namin and Lazada, nasa TikTok shop din kami. Bili na kayo. Baka pwedeng i-guess natin yung yung may-ari ng casual wear. Para check natin kung ano yung mga business wise, tignan natin, tanong ko siya. Pero ako yung art director nung dalawang brand na yun. Nice. So yun. So ako yung pinaka head designer nila. Kaya guys, bilhin na kayo kung gusto niyo bumili ng art ko na nasa t-shirt nyo. Lagay nyo lang sa dibdib nyo. Para di na kailangan maghanap ni Eugene ng trabaho. Passive income na lang ako. Bilhin kayo para kamatit ko dito. Joke lang. Pero enjoy, please do check us out. Support Shopee. Na rin. Support. Support. Thank you. Meron kami mga shorts, t-shirt, at saka mga pouches, tsaka tote bags. Wag naman bumili na kayo. Sayang dito. Pwede pa namang mahabol for the holiday or next year na regaluhan niyo yung mga kupal yung office mate, yung mga kiniinisan nyo. Kaya para sa sarili nyo na rin. Kasi kupal kayo. Joke lang. Huwag seryoso kung hindi bibili. Yan. Mahal namin kayo. Yan. And for me, shout out to my wife. Siyempre, to my parents na rin, to my sister, sa kapatid ko, sa family, siyempre sa friends na rin, sa office mates, kind of friends, yun. Nga pala, ewan ko lang kung mapapalabas namin to on time, pero nasa pala kami, nasa Cosmatsuri kami bukas Sunday. Ewan ko lang, di ko masabi kung mapapalabas ko to agad bukas, mamaya or bukas. Panood nyo. Anyway, magkita-kita na lang tayo. Yun. That's it. That wraps up our episode, year-end episode for Happy New Year 2025. Hopefully next year we would see each other pa rin na healthier. Marami pa tayong we still have a lot of things to showcase in the next the coming
2026 years to come. Yan. And that ends our episode. I'm Jomar together with Eugene and we are Geeks out of nowhere. Yan. Hanggang ngayon, di pa rin tayo sabay. Sa akin, sabay siya. Okay. May delay lang ng konti. Ano lang. At naman tayo. Oo, ito na. Goodbye. Bye-bye. Ano yung mga redacted? Joke na, sige, sa kapil. Tatanungin. Okay lang, sige. Bye-bye. Sige, bye sir. Thank you po ulit. Thank you.